Are we ready po? Ang topic ko po ngayon is urgency of prayer, intercession in the end times. Let's pray po. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming pong salamat o Diyos sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan, Father God. Hallelujah. Let your anointing be upon us, Lord God, as we share your word, O Lord God. Thank you, Father God, for today. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So, open our Bibles to John 14, 1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. So dalawa pang pangako ng Panginoon. Jesus promised to prepare a place for us. And number 2, He promised to come back to take us to Himself. Amen? Are you excited? Tanong po, kailan po ba babalik ang Panginoon? Sa Matthew 24, 36-39. But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. So sino lang po ang nakakaalam ng second coming ni Jesus? Only God the Father. Kaya pag may mga nagsasabing, dadating na si Jesus sa June, maniniwala ba tayo? Ano po bang nasa Bible? Amen? So no one knows except the Father. Pero po, binigyan po niya tayo ng hint kung kailan dadating si Jesus. Nung panahon ni Noah, habang po siya'y gumagawa ng ark, pinagtatawanan siya. Kasi tirik na tirik ang araw, gumagawa ka ng ark. Hanggang dumating po ang flood. Nagulat na lang po sila. So sabi ng Panginoon, kung ano yung panahon ni Noah, ganun din yung pagdating ng Panginoong Jesus. Sa paglipas po ng panahon, nagdadagdag po yung pinagbibisihan ng tao. Noon, eating and drinking lang, giving in marriage. Noong mga 1970s, 1980s, ano pong pinagkakaabalahan ng mga tao? TV, comics, magazines. Lumipas na naman ang panahon. Ngayong panahon na to, ano bang pinagkakaabalahan ng mga tao? Facebook, YouTube, Viber, Netflix, at kung ano-ano pa po. Okay? Buksan po natin sa Matthew 24, 40-42. Ano po ba ang sunod na mangyayari? Then, 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding at the mill. One will be taken and the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Gawin po nating modern. Kasi katatapos lang na busy-busy ang mga tao. Tapos sinabi na dito, then 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. So habang ang buong mundo, busy kay YouTube, busy kay Netflix, busy kay Facebook, busy kay Google, one will be taken
and the other left. I believe this is speaking about the rapture. Hindi po masama mag-YouTube. Hindi masama mag-Facebook. Hindi masama mag-Netflix. But let us first read the Bible. Let us first pray. Let us first stay in the presence of God. Amen? Basahin po natin sa James 5:16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Sa NIV po ang nakalagay, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Ipag-pray po natin ang bawat isa sa atin, lalo na po tayong mga taga-home of the Lord. Pray for one another. Para ano po? So that no one among us will be left behind. Ano po ba ang gusto natin? Tayo yung taken o tayo yung maiiwan? Sino pong gustong maiwan? Siyempre po, wala. So, let us pray for one another that no one will be left behind pag dumating na po ang rapture. Amen? Habang po tayo nag-iintay sa Panginoon, ano po ba ang dapat nating gawin? Okay? Sa Matthew 24:42-43, po tayo doon. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. So anong unang-una po nating dapat gawin? Watch. Ano ibig po sabihin ng watch? Observe. Observe po natin ano ba ang nangyayari sa paligid natin. Ano po bang nangyayari sa buong bansa natin? Sa Philippine Area of Responsibility, kasama po yung ating karagatan, ano bang nangyayari dito? Ano po bang nangyayari sa ibang bansa? At especially po, anong nangyayari sa bansang Israel? Amen po ba? So, pray that every Christian, lalong-lalo na po tayo mga taga-home of the Lord, ipag-pray po natin ang bawat isa sa atin na maging watchful kung ano ang nangyayari na para hindi po tayo nabibigla. Basahin po natin sa Ephesians 6:18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. So, ipag-pray po natin ang bawat isa sa atin ay maging watchful. Kasi pag nakikita po natin kung ano nang nangyayari, lagi tayong magiging handa. Amen? Ano po ang gagawin natin habang nag-aantay po tayo sa Panginoon? Matthew 24:44. Therefore, you also be ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So number 2 na dapat po natin gawin is, be ready. Kailangan po nakahanda tayo. Amen? Basahin po natin sa Matthew 25:1-13. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins, who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise, and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them.
But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No, lest there should not be enough for us and you. But go rather to those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward, the other virgins came and also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Assuredly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Dito po sa binasa natin, merong 5 wise virgins at 5 foolish virgins. Kung titingnan po natin ang sarili natin, ano po ba tayo doon? Ito pong 5 wise virgins nagre-represent ng mga Kristiyano na noong sila'y na born again, naging on fire sa Panginoon, at hanggang ngayon, on fire pa rin sa Panginoon. Amen? At itong 5 foolish virgins, ito po nagre-represent sa mga Christians na minsan naging on fire sa Panginoon, pero po paglipas ng panahon, dahil sa kabisihan, busy sa trabaho, busy kay YouTube, kay Netflix, kay Facebook, nakalimutan na magbasa ng Bible, manalangin. Nagpe-pray naman ako bago kumain. Hello? Uma-attend naman ako pag pwede ako, ma-attend naman ako sa home. Pag pwede ako. Pero pag tinatamad ako, wag na lang muna. Hello? Tandaan po natin, ano po ba sinabi ng Panginoon? Ano sinabi ng Panginoon sa mga hindi ready? But he answered and said, Assuredly I say to you, I do not know you. Kung tayo po ay on fire pa rin sa Panginoon, pagpatuloy mo yan, kapatid. Pero kung tayo, nakikita natin sa sarili natin, hindi na tayo on fire sa Panginoon, may panahon pa. Sabi po ng isang pastor, matetest mo daw kung ready ka sa Panginoon na kapag sinabi ni pastor, malapit nang dumating ang Panginoon, excited ka. Lord, thank you, Lord. Pero every time na pag sinasabi ni pastor, malapit nang dumating ang Panginoon, ano kayong gagawin ko? Natatakot ako. Dadating na doon. Ikaw pa kaya ay katulad pa ng wise virgins o katulad ka na ng foolish virgins? Ano po ang sikreto nitong 5 wise virgins? Bakit hanggang ngayon on fire pa rin sila sa Panginoon? Napakasimple lang po niyan, kahit yung mga nasa Sunday school, alam niyan. Read your Bible, pray every day. Yan lang po ang sikreto niyan ng wise virgins. Alam niyo po yung kantang, Babad? Babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Yan po ang sikreto ng 5 wise virgins. Amen? Kung tayo po ay katulad ng 5 wise virgins, pagpatuloy niyo po yan. Pero kung kayo po nakikita natin, para akong foolish virgins na. May panahon pa po. May panahon pa. Amen? So be ready. Ipag-pray po natin ang bawat isa sa atin na sa pagdating ng Panginoong Hesus,
Lahat po tayo dito, lahat ng Christians, lalong-lalo na dito sa Home of the Lord. Pag-pray po natin ang bawat isa, na lahat tayo maging ready sa pagdating ng Panginoon. Para pagdating natin sa langit, reunion po ang mga nasa Home of the Lord. Amen? Hallelujah! Ano pa po ba ang dapat natin gawin habang iniintay po natin ang Panginoon? Continue doing what you are called to do. Amen? Matthew 24, verses 45 to 51. Who then is a faithful and wise servant whom his master made ruler over his household to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Assuredly, I say to you that he will make him ruler over all his goods. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour that he is not aware of, and will cut him in two and appoint him his portion with the hypocrites, and there shall be weeping and gnashing of teeth. Ang kalooban po ng Panginoon, pag dumating si Jesus, ang makikita niya sa atin, ginagawa po natin yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? Marami po dito na, nandito po kayo, di ba? Nung nag-preach si Pastor Mel. Meron pa po ba ditong mga paniki? Mga magsasaka? Na pag ina-assign, ba't ako? Ba't ako? O kaya, saka na lang ako, Pastor Mel. Saka na lang. Alam niyo po, napakasimple nung preaching ni Pastor Mel, pero ang lakas ng tama. Kaya pag tayo po ay inassign ni Pastor Med, yes! Pag-e-exhort ako, yes! Para upang pagdating ng Panginoon, makikita niya, ginagawa ko ang pinagagawa niya. Amen? And reminder lang po sa mga mag-e-exhort, kasi pinapakita kung ano yung scripture na gagamitin natin. Kung maaari lamang po, ibigay po natin kay Sister Susan yung ating scriptures ng Wednesday. Huwag yung Saturday na ng gabi. Kasi marami din pong ginagawa si Sister Susan. Amin po ba? At ito pong mga workers natin, ang dami po nilang ginagawa. Yung mga nagpo-post, yung mga kumakanta, tumutugtog. Napakarami po nilang ginagawa sa Panginoon. Kaya pag seryoso po yung mukha nila, at marami po silang ginagawa, unawain po natin. Amen? Amen po ba? Okay. So, pag-pray po natin ang bawat isa sa atin na pagdating po ng Panginoon, matagpuan po tayong lahat na ginagawa natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Para matuwa si Jesus sa mga taga-Home of the Lord. Amen? Okay. Dito na po tayo sa signs ng pagdating ng Panginoon. Buksan po natin sa Matthew 24, 3-4. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. And verse 5, For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Okay. Magpapakilalang sila ang anak ng Diyos. At marami po ang madideceive. Nakakalungkot lang po
Dahil may isang Pilipino na nagsasabi, I am the Son of God. At napakarami po niyang na-deceive. In fact, may kakilala po ako na miyembro doon. At ito pong taong ito, napakadami ng properties. Pero pinaghahanap na po siya ng batas ngayon. So, many will come in Jesus' name and will deceive many. So, pray for our family, pray for our coworkers, pray for our friends. Pag-pray po natin ang bawat isa sa atin na wala pong madideceive sa atin. Amen? Pag-pray po natin ang bawat isa na magkaroon tayo ng hunger and thirst for God and His Word. Kasi po, pag alam po natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo madideceive. Amen? Ano pa po ba ang signs? Matthew 24:6. These things must come to pass, but the end is not yet. Diba, alam na alam po natin, nagkaroon ng giyera sa Ukraine at Russia. Yung giyera sa Israel, alam na alam po natin, pinaliwanag na po ni Pastor. At wag na po tayong lumayo. Kung kayo po ay laging nanonood ng news, ang China po, mas nagiging aggressive na. Dati po, yung barko ng Pilipinas, binobomba lang nilang tubig, gamit isang barko lang. Ngayon po, dala-dalawa ng barko ng China, binobomba ng tubig ang barko ng Pilipinas. At ang sabi po sa balita, yung pressure ng tubig mas deadly na. So, pray. Pray for our country. Pray that the conflict in the West Philippine Sea will be resolved without bloodshed. Dahil ito po ay bansa natin. Pag-pray po natin ang Ukraine, ipag-pray po natin ang Russia. At higit po sa lahat, ipag-pray po natin ang Israel. Pag-pray po natin ang peace sa Israel. Pag-pray po natin ang salvation sa Israel. Pag-pray po natin ang provision sa Israel. Healing for Israel. Sapagkat po ito ang bansa na pinili ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Ano pa po ba ang mangyayari? Ano pa po ba ang mga signs? Sa Luke 21:11. And there will be great earthquakes in various places, and famines and pestilences, and there will be fearful sight and great signs from heaven. So, ang nakalagay dito, great earthquakes, hindi lang po yung ordinaryong earthquake. Famines and pestilences. So, famines, pestilences, and earthquakes. Kung lagi po tayong nagbabasa ng mga balita, nakikinig sa radyo, nanonood sa TV, makikita po natin na yung tagutom ay lumalala sa iba't ibang parte ng mundo. Lalo na po ngayon na El Nino, tuyong-tuyo ang mga lupa, namamatay ang tanim, anong susunod pong mangyayari? So tagutom. So lumalala na ang tagutom sa iba't ibang parte ng mundo. Mapalad po tayo mga Pilipino. Dahil tayo, hindi po natin nararanasan yan. Pero sa ibang bansa po, nararanasan na yan. Ano pa po ba? Pestilences. Ano po bang ibig sabihin ng pestilence? Widespread disease resulting in a high rate of death. Ano po ang synonyms ng pestilence? Epidemic, pandemic, sickness. Ano sabi dito? Pestilences.
So, ibig sabihin po, yung naranasan natin ng COVID-19, may kasunod pa po yun. Kasi sabi dito, pestilences. Ano pa po ba? Great earthquakes. So, nalalaman natin, iba-ibang lugar sa buong mundo, nagkakaroon po ng lindol na ang lalakas ng lindol. In fact po, sa Taiwan, sa news, pinakita yung isang building tumagilid na. Sabi po ng nanay ko noon, kapag malapit ka sa tuktok ng building, pumunta ka sa taas. Pag malapit ka naman sa ground floor, makakalabas. Ako po, nasa 10th floor. So, kung tayo po nandun sa kalagayan, anong gagawin po natin? Remember po, God gave you the authority. Amen? Alam niyo po, sa tagal ko po sa Makati City Hall, ilang lindol na po ang inabot namin dyan. At kami po, hindi kami tumatakbo. Alam mo, ginagawa ko po, sinasabi ko, earthquake, I command you to stop right now in Jesus' name. Tunay nga po, tumitigil po yung earthquake. Ilang beses na po kami may mga earthquake drills, pinapababa kami hanggang napagod na po ako, hindi na ako bumababa. Amen? So, yan po yung mga mangyayari. So, pag-pray ulit po natin, ang bawat isa, pray for God's provision, pray for God's healing and protection sa atin po. Kasi nasa end times na po tayo. Amen? Kaya wag po tayong mananawa, manalangin. Kasi ang prayer po natin is powerful and effective. Amen? Ano po ang signs ng pagdating ng Panginoon? Luke 21:11 ulit po. And there will be great earthquakes in various places and famines and pestilences, and there will be fearful sights and great signs from heaven. Then sa Luke 21:25, and there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. So there will be signs in the sun and in the moon. Sa Joel 2:31, tingnan po natin sa Joel 2:31, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. So may mga signs from heaven. Noong April 8, di ba po nagkaroon ng solar eclipse? Yung pong blood moon, ilang beses na pong nakita yon. At kung kayo po ay nanonood sa YouTube, may balita po doon, iba-ibang parte ng mundo, nagugulat sila, may sound, tinitrace nila from heaven, para daw tunog trumpet. So, ibang-ibang parte. So, nakikita na yung mga signs po. Amen. Tingnan po natin sa Luke 21:36. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. So pag-pray po natin, ang bawat isa, that we may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen po? Ano pa po ang signs na dadating na ang Panginoon? Sa Matthew 24:24-27. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect.
See, I have told you beforehand. Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out. Or look, he is in the inner rooms, do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also with the coming of the Son of Man be. Ulitin ko lang po yung verse 24. For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Sino po ba yung elect? Sino yon? Sino po? Tayo po yun. So, false Christs and false prophets will appear para i-deceive kahit tayo. Ano po ba ang pwede nating gawin para hindi ma-deceive? Kasi marami pong mga hula. Sa YouTube na lang po, napakadami. Meron nagsasabi, meron dyan prophet of doom. Na hinulaan daw niya, nagkatotoo daw, na nagkatotoo na magkakaroon ng COVID-19. Nahulaan daw niya na mamatay si Queen Elizabeth. At meron na naman siyang hula, magkakaroon daw ng mga aliens. Diba? Meron po bang sinasabi si Lord na may create silang isang iba? May sinabi po ba ang Panginoon na may create siyang alien? Meron po akong nakita dito sa 2 Corinthians 11:14. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. So si Satan po pwedeng mag-disguise na angel. So, ibig sabihin, kung siya, nakakapag-disguise siya sa ng angel, di pwede din siyang mag-disguise as alien para i-deceive ang mga tao. Meron dyan, bago magkaroon ng eclipse, may pinalabas dyan, sinasabi, magkakaroon ng 3 days of darkness. At mga binditadong kandila lang ang iilaw. So, maraming hula, maraming mga false prophets ang mag-a-appear. Paano ba tayo hindi madideceive? Gayahin po natin si Jesus. Ano po ang ginawa ni Jesus? Sa Matthew 4. Sa Matthew 4. Matthew 4 verses 3 to 4. Now when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Anong sagot ni Jesus? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So para po tayo hindi ma-deceive, we have to know what is written. The Bible. We have to know the written word of God. At paano po natin malalaman yon? Kapag tayo po ay nagbabasa every day. Kaya mga Sunday schoolers pa lang po sinasabihan na, read your Bible, pray every day. Para po tayo hindi ma-deceive. Hindi yung, ay, member ako ng Home of the Lord, hindi na ako ma-deceive kahit hindi ako magbasa ng Bible. Hindi po yun pwede. Hindi yun po pwedeng, si Pastor Boji na ang magbabasa para sa akin. Hindi po pwede yun. We have to feed ourselves with the Word of God. Kailangan po lahat tayo nagbabasa ng Bible every day. Amen? So, mag-pray po natin ang bawat isa sa atin. At tayo po ay magkaroon ng hunger and thirst for God and His Word. Amen? Upang tayo po ay maging matatag na Kristiyano. Amen? Na hindi tayo basta-basta madideceive. Hindi tayo madideceive. Why? Because we know that we know that we know that we know
what is the written word. Amen? Praise the Lord, pinapakain po walang sawa si Pastor Boji sa atin every Sunday. Pinapakain po tayo ng salita ng Diyos. Pero po yung Monday to Saturday, i-feed po natin yung sarili natin ng Word of God. Let us read the Bible every day. Amen? Okay. Last po na sign na sasabihin ko bago dumating po ang Panginoon. Sa Matthew 24 verse 12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ano po yung lawlessness? Pag ano po, merong lawlessness sa isang bansa, ibig pong sabihin po, wala ng batas-batas. Marami na ang hindi susunod sa batas. Dadami na ang masasamang tao. At sabi dito, lawlessness will abound. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Alam niyo po, yung masasamang tao, modern na rin po ang ginagawa ngayon. Hindi lang po yung maghahablot ng bag mo, ng wallet mo sa daan. Hindi na lang po yun ang ginagawa ngayon ng mga masasamang tao. Modern na po sila ngayon. Alam niyo po, isa po akong office mate. Nagpapautang po siya sa mga kakilala niya. Then, nakita po niya, yung isa kong ka-office mate, gabing-gabi, umuutang sa kanya. Siguro naisip niya, siguro talagang kailangan itong pera. Pinautang. Yung pala, may post yung office mate ko, yung Facebook ko, na-hack. So yung umuutang po pala sa kanya, hindi na yung office mate ko, yung hacker na pala. So kung meron pong nanghihiram sa atin through messenger, mag-ingat po tayo. I-video call nyo po. At kung meron po kayong na-receive mula sa akin, na ako'y umuutang, i-video call niyo po ako. Kasi ang mga magnanakaw po ngayon, ano na rin sila, modern na rin sila, high-tech na rin sila. Okay? So, pag-pray po natin ang protection ng ating family. Pag-pray po natin, uulitin ko, pag-pray po natin ang bawat isa sa atin dito sa Home of the Lord. So that our love for Jesus will not grow cold. Upang pagdating po ng Panginoon, lahat po tayo dito sa Home of the Lord, on fire sa Panginoon. At pag dumating po yun, tuwang-tuwa ang Panginoon at tuwang-tuwa po sa atin si Pastor Boji, na siya po, kung i-consider natin, siya po ay Ama natin. Amen? Pangalawa po sa Diyos Ama natin, ang Ama po natin dito sa Home of the Lord, si Pastor Boji. Huwag po natin ipahiya si Pastor Boji kay Jesus. Amen? Let us pray for every one of us upang wala pong nanlalamig, kundi lahat po tayo on fire sa Panginoon. Amen? Amen. Let's pray po. Father God, marami pong salamat, O Diyos, sa iyong salita, O God. Hallelujah, God. Salamat po, Panginoon, dahil bago ka po dumating dito, bago po ang second coming mo po, binagyan niyo na po kami ng mga hint, Panginoon. Upang po kami maging handa, ang bawat isa po sa amin ay maging handa. Upang makita ka po sa rapture, Panginoon. Salamat po. We declare, we thank you, Lord. We pray for every member of this church, Lord God, na lahat po kami maging on fire sa iyo, Panginoon, na walang manlalamig po sa amin, Panginoon. Hallelujah, God. Father God, tinatas din po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. We pray for protection upon our country, for salvation, Panginoon, for provision, Lord God. Lord, tinatas din po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Ukraine. We pray, Panginoon, na matapos na po ang gera, Panginoon, sa Ukraine, na mapigil na po ang Russia sa paggigera sa kanila, Panginoon.
And Father God, most of all, Father God, we pray for Israel, Lord God. Ang bansang pinili mo, Panginoon, ang mga taong pinili mo, Father God. Lord, tinataas namin sila sa iyo, Father God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, we pray for salvation in Israel. We pray for peace, Lord God, in Israel. Father, we pray for healing in Israel, and we pray for salvation in Israel, Lord God. Marami pong salamat, Ama, sa araw na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.